Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Shop. So ngayong umaga may nag-request na picturean ko daw yung mga medyo may size na mga nitentes. At nung pag-open ko nung growing area, hindi ko mapigilan yung sarili ko na i-check yung ating tinanim na seeds, no, from our BFT mother plant. Tapos nung tinignan ko, sabi ko malayo pa naman mag-germinate kasi katatanim lang nito ng mga ilang mga araw. Pero nung tinignan ko maigi, parang may first sign na ng germination. Ayan, nakikita nyo ba yung nakikita ko? Medyo, wait lang pa. Medyo maganda lang talaga tong camera ko, pero tingnan natin. Ayan. So ayan. Etong ano pala na to, etong paso na to ay nakalagay doon sa loob ng ating growing area ng mga Nepenthes. Although nakalagay siya sa loob, medyo mainit rin yung lugar na yon. Kaya minabuti natin na doon ilagay para protektahan. Parang alangan rin kasi ako na ilagay ito sa mas maaraw ngayon dahil iba yung init talaga ngayon eh. May mga nadali diba sa mga halaman natin. Parang may dalawa na nag-germinate. Ayun o. Yung isa kanina na ito o bandang baba. And for sure yung iba dyan eh, nag-germinate na rin. Hindi ko naman nakikita kasi natabunan yung ibang mga nilagay natin na debris from the flower. So alam ba ko hindi dapat nga nilalagay ito, pero sige lang, ano natin, tungkalin natin ng konti lang. Hindi natin dadalihin yung mga seeds na nakita natin nag-germinate. Tingnan ko lang kasi baka may natabunan na seeds eh. Dapat pa rin hindi ko na sinama to, o ginilid ko man lang pala kasi parang nagiging slime sila. Yan. So check natin yung ibang seeds na visible dito sa ating harapan. Dalawa pa lang yata talaga. So hindi to naka water tray ha. Nakapatong lang to dun sa styro pero walang water tray. So balik na natin kasi baka mahulog pa. Dito yung nakalagay sa pinaka dulo na mainit. Ayan. Ayan din siya nakalagay. Mga seedling ko dito rin pa nagpapatubo ako. May mga nag-germinate na tinanim natin ng mga basil, pati yung mga na drosera. May mga backup tayo dyan. December natin ito tinanim yung iba dyan. At meron ng mga germination ng mga seeds. Seeds, leaf cuttings. Ang hindi lang tumagal dito ay yung Drosera andromeda. Parang meron ako na itanim na ano. Tingnan natin pag lumaki. Hindi ko alam kung suki to o Rafflesiana na apple. Parang suki tong nasa dulo. Pero hintay natin yan. Hindi kasi tayo na hindi ko alam kasi na mabubuhay sila. Pinasama-sama ko lang. Okay pala yun. So ayan, yun lang yung nireport ko sa inyo. At tingnan lang natin siguro yung update doon sa mga nalanta. Kasi tingnan natin kung may pag-asa pang mabuhay. Gabi pala nagtilig ako dito kasi napakainit. May mga flower na rin na nag-bloom. Hindi ko yan
pinapollinate, pinahayaan ko na lang sila ngayon. Kasi wala pa akong pwedeng i-cross. Ako naka-open, kundi yun pa lang. Yan pa lang salmon. So ito pala, iba nahalanta na rin. Medyo hindi pa rin maganda yung lagay, pero hintayin natin after few weeks kung ano na magiging. Sa wild naman nangyayari rin siguro sa kanila yan. Ang maganda lang talaga sa Drosera, may malaking chance na mag-revive yung community ano nila, path or community ano nila, yung mga halaman dun sa isang spot, no, dahil kaya nilang mag-propagate sa roots, no, kaya nila rin mag-propagate sa leaf ano nila, leaf cuttings, no, ayan, sa seeds, no, as a stock. Kaya nga kahapon nagpropa din ako ng ilang mga Drosera. Sabi ko after ng sale, kasi medyo napagod ako, sabi ko ang mga gawa ko para maging ano naman tong araw ko fruitful. Kaya nagpropa ako ng ilang mga Drosera. Medyo kinabahan lang ako kasi na mainit ang panahon at ngayon pa natin naisipan mag-propagate, diba? Ayan. So, ayan. Pag may mga time na kumbaga downtime, wala masyadong ginagawa, ayan, nagpo-propagate tayo. Kanya lang talaga kailangan natin ilagay sa mas maayos na lalagyanan sila ngayon. Dahil prone sila sa pagka-dry. Kahit itong mga ano na to, malalakas na DFT na to, kapag hindi nyo naagapan, magda-dry talaga. So isa sa mga ginagawa namin para hindi mag-dry ay water tray nga, no, tapos mas madalas na pagdidilig. Ito may share ako sa inyo. Ito si Venus flytrap lettuce. So, nakita ko siya dun sa brochure or menu na binigay sa akin nung source nito, na sabi ko may parang pula sa gitna. Sabi ko siguro dahil new growth, tapos maganda yung kanilang grow light, siguro sabi ko kaya nagpupula. Kaya lang sabi ko parang imposible dito sa atin na mag-red, no? Pero pansinin niyo to, diba? Yung pinaka petal niya ay medyo mamula-mula na. Wait lang tingnan niyo to. ito. Tingnan niyo. Diba? Hintayin natin yan kung talagang magpupula yun ng buo. Pero ganda ng traits niya. Meron akong isa dati na paboritong traits, no, isang BFT yun na ang isang kahabi natin. Kilala natin yun na dati pa. Meron siyang typical na seed grown, tapos lumaki yun na kulay melon or orange, wala, no. So sabi ko parang kakulay na ito yung pero iba kasi yung form nun sa kanya. Sa kanya malalaki talaga, mahaba, parang DM Dutch na, tapos orange yung kulay ng BF. Pero nung dito inalagaan ko dito, hindi ko na pa orange, green lang talaga siya. Pero maganda pa rin yung traits, na yung usual na upright growth niya nakuha pa rin, pero yung kulay hindi. Kaya iniisip ko baka may mali akong ginawa dati, no? Wala na yun ngayon, hindi ko na naparami. So maaring dahil nga gusto ko yung halaman, no, siguro talipat-lipat din ako pag galaw-galaw ako, kaya hindi ko rin napaganda. Kaya etong mga to, dahil hindi ko na ginagalaw, ayan, puproduce sila ng mga kulay na hindi ko na-achieve dati, diba? Dito sa growing area ko, aminado ko na hindi ko talaga napapa-upright yung aking mga halaman. Pero kung papansinin nyo ngayon, pati si Adentate upright. Siyempre ito upright naman talaga yan, si Chinese dumplings. Pero tingnan nyo itong mga to. Ayan, si Joe. Tingnan nyo ito si Dragon's Breath yan, maniwala kayo sa hindi.
papansin ko yung mga BFT nag-upright pag ano na, yung nagmamature na kasi sila, nagpe-prepare na sila mag-flower. Ayan, puro upright yan sila. Upright. Ito, kasabi niyo bang hindi upright? Upright growth, malaki. Kapag malalaki na pala yung mga BFT natin, mas madali siya mag-upright. At magpagka maaraw din, maganda yung araw or grow light nyo. Ayan, madali sila mag-upright. May mga nahukay din ako dito na mga BFT maliliit na nag-upright. Kaya hindi natin masasabi. Kapag mature, doon lang nag-upright. Pero isa yan sa mga, kumbaga, na-observe ko, yung mga hindi upright growth na mga BFT tulad nung dragon's breath. Pag nag-upright yan, malapit na mag-flower. Isa rin yan sa mga sign ng maturity ng BFT, no? Na ibig sabihin, palaki na talaga siya. Babago na siya ng cycle. Yes, ng upright. Kahit nga itong si red piranha, ubos lang yung mga mas upright pa. Pero nag-upright rin dito. Kahit nga ito si Big Mouth, kahit na hindi siya ganun katangkad na upright, bibigay pa rin siya ng upright. Na siguro yun ang signal para maging mas mataas rin yung kanilang mga stock na flower. So yun lang, at hopefully magkaroon tayo ng cultivar na medyo interesting yung traits para naman makapag-release tayo ng cultivar natin dito na medyo kumakasa, no, sa ibang mga unique cultivar. So speaking of unique cultivar, this week possible na dumating yung mga collector level na ultra rare natin ng mga BFT. So, hindi ko muna i-out kasi may mga nag-message sa akin na sila muna daw. Na, pero kung isa kayo dun sa mga nag-message or interesado kayo, message nyo lang ako kasi napaka-limited. No? May isa doon na hindi talaga ako may out kasi isa lang siya. At medyo maliit pa. So kung kailangan kong palakihin, paramihin. No, yung sabihin ng paramihin, kahit mga 2-3 para may material lang sa akin na isa or 2. No, kasi hindi siya mura. No? Pero yung iba, nagulat din ako dahil kahit na napakamahal, mas pinipili yung mga ganong cultivar na mahal. Sabi ko, meron din pala na community na ganon na mas gusto nila yung mga mahal dahil unique. Tapos siguro dahil wala pa meron nga dong mga parating ako na wala pa dito sa Pilipinas. Sabi nung source ay you're the first one to get this plant. Nobody in your country has this. Kasi sariling cross niya yung iba naman talagang napaka rare talaga. Kaya hindi na ako nag-bili na kumuha para naman i-try, no? Pagka successful to, baka kumuha tayo ng kumbaga hindi kasi tayo makuha ng marami kasi limited nga yung number. Pero meron pa siyang ibang mga cultivar na yung iba dito na phase out na, tulad nung ibang alien. Yan, meron siya Marachi. Tapos yung mga kahit sa international market wala pa, meron din siya. So medyo medyo may kamahalan rin talaga. Actually medyo yung iba 100 times yung price dun sa normal BFT. Kaya dahil maliit lang yung budget natin, ilan lang rin yung nakuha natin. So isang halaman, biruin nyo, isang tray yung halaga. So ayun, yun lang. At kaya nga interesado na rin ako na gumawa ng sariling cultivar kasi baka makachamba din tulad niya. May mga pangalan doon na hindi pwedeng i-share kaya pagpasensyahan nyo na. Request rin kasi nung iba na meron nun na huwag ko muna daw i-share yung mga pangalan para hindi mapirata. Kasi sa community natin may mga
alam nyo na, yung kung sa ibang ano may nang scam, dito rin may nang scam rin. Halimbawa, dati uso yung DCXL, tapos meron silang BFT na typical na biglang lumaki, tapos kahawig ng DCXL, in-out nila as DCXL. So alam nyo yun, pero hindi DCXL yun. So dito sa ano natin, sa hobby natin, talaga napakahigpit ng naming ng mga halaman. Hindi natin pwedeng sabihin na ganon at ganyan na cultivar kung hindi naman talaga, not unless galing sa mother plant na originally ay ayun talaga. Kung yun ay kahawig lang o naisip mo na yun nga yun, inimagine mo lang, pero hindi talaga. Hindi pwede yun na ano, tawagin na cultivar na ganon. Ayan. So ito yung update naman sa all green natin na parang na lost ID yung nagpadala. Parang ano, parang namalipal na ID. Kasi kung nakikita nyo dyan, ayan o, may mga puti siya kahit sa mga new growth, may mga puti. Ayan. Kaya sabi ko baka nagkamali siya ng padala. Willing naman ako ibalik sa kanya to. Kupit lang ako ng isa, hindi, joke lang. Ayan, mababait naman yung kinukuha natin. Baka mapagalitan siya sa nursery nila. So kaya tinanggal ko muna yung ID. Ayan yung ID sa ilalim. Ayan yung ano rin, mga advantage and disadvantage kapag pag maramihan, may napapasamang iilan na hindi same cultivar. Tingnan nyo tong si panel trap. Lahat sila parehas. Tapos may tinanim ako dito na iba kasi napansin ko na iba yung traits niya. So inanatabi ko to at hindi ko na-out. Gagawin ko na lang tong typical or collection ko kasi minsan may mga nakukuha rin akong jackpot yan. Tulad na lang halimbawa kasi nga piece out, sold out pala, walang stock yung Bloody Nurse, di ba? Tapos doon sa batch ng B52 may nakita akong Bloody Nurse. Saan yung Bloody Nurse ko? Ito pala. Ayun. So kaya inacclimate ko muna siya kasi hindi talaga ganun kaganda yung lagay niyan. Nasunog yung new growth, pero hintay tayo tulad ng mga to. Hintay tayo na lumabas yung mga bago niyang growth. Pero dito talaga ako nag-interesado. Kasi naranasan ko na yan magputi yung mga bagong growth na pagdating kasi nga na-stuck ng matagal. Pero hindi ko pa na-experience na yung mga following growth ay puti rin, no? Maaring so hintayin natin. Tsaka yan pagka dumating yan, yung mga puti niya nawawala na. Bumabalik na yung chlorophyll nila, yung green nila. Pero yan na-retain niya Ito yung mga nag-white Pag nag-white, tas ay balik nila yung chlorophyll nila, nagi-green, tapos yan, minsan yung iba nagpi-fade, nagiging brown. Tulad dito sa B52. Pero dito kaiba puti pa rin. Yan. Tapos pala, meron pala akong isang binili rin na puti. Pero isa lang yon. Ito talaga, sure ako na puti ito kasi magkaiba to ng sama pang tagyo. At mahal yung bili ko dito. At consistent yung kanyang puti. Bawat drops, kalahati niyan ay merong white. Sayang nga ito tumagal to sa biyahe. Mahal pa naman ang bili ko dito. At ang maganda dito, aminin ko sa inyo, ito yung white na wala pang pangalan. May nire-release kasi yung mga nursery na nagawa nilang mga bagong BFT na maaring tissue culture, maaring gene editing, or maaring sa seeds, Tapos ni-release nila, halimbawa hindi nila priority yun na paramihin dahil halimbawa may mga nakita silang ibang mga mas may potential, Iba
in-out nila. Isa to sa mga in-out sa akin na malaki na sana to, lumituloy sa biyahe. Sabi nila, no ID. Sabi niya, kung gusto mong pangalanan mo. Pero i-release lang daw niya ng white. Kaya ayan, white. Hindi ko napapakita kung saan nursery kasi confidential yan. Pero kung nasilip nyo, hindi pwede rin naman kayong mag-try. Ayan. So, yun lang yung mga ganong, sabi ko nga dun sa isang collector, gusto mo sa to, palitan mo o kaya bilhin mo. Ikaw na magpangalan kasi hindi pa ako ganun ka-successful sa mga white cultivar. Kita nyo naman, di ba? Hindi naman tayo maraming may white dito. At pansin ko sa white, para mas gusto niya yung grow light tapos aircon. Pero tatry pa rin natin doon sa DM white na yun, kung kakayanin niya dito sa Pulsan. Ayan, pag kinain niya sa Pulsan, so makukuha ko na yung technique kasi may ginawa ako doon na hindi ko pa ginagawa before sa ibang white. At isi-share ko sa inyo kapag naging successful ako. Totally basic lang yon, pero hindi ko ina-apply doon sa mga white kasi nga takot ako. Ngayon, gagawin ko yung sacrificial lamb na para malaman ko, ma-rule out ko kung ayun, tama yung hinala ko, na ayun yung sikreto sa white at ganun din sa iba pang BFC, na pagandahin sila sa mas intense na growing condition. So pag naging successful tayo doon, i-share ko at follow lang kayo para malaman nyo kung ano yung sikreto na yun. Hindi ko kasi pwede agad i-share kasi baka mag-fail tapos gayahin nyo agad. Sama-sama tayo sa sa abyss, sa doom. Hindi. Ayan. So ayun lang muna yung update dito sa growing area. Lahat ay healthy maliban dun sa Capensis na napabayaan natin. Ang mali ko pala doon ay hindi ko na water tray. Nag-miss lang ako ng konti. At hindi ko napansin na dry pala yung media. So, yun, mali ko talaga yun dahil naging na-neglect ko siya, yung halaman. Hindi na ako magdadahilan. Sasabihin ko sana dahil marami na akong halaman o kaya malayo yun kasi hindi ko na kasalanan ko pa rin yun, di ba? Ako yung nag-alaga. So, we need to take responsibility dun sa mga plants natin. So yun lang, God bless and bye bye.